Noong araw, kapag may nagsinungaling sa barangay, mabilis lang malaman. Tatanungin mo ang kapitbahay, yung tindera sa kanto at yung tambay na kahit walang trabaho ay kumpleto ang intelligence report mula umaga hanggang madaling araw. Pero ngayon, isang gawa-gawang post lang, may caption pa na i-share bago burahin. Ayun, bago pa makapagsipilyo ang fact checker, nakaabot na sa 2 milyon ng shares. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng ebidensya. Kailangan mo lang ng dramatic music, malabong screenshot, malaking pulang bilog at thumbnail na mukhang katapusan na ng mundo. Kaya ihanda ang iyong fact checker, common sense at isang tabong malamig na tubig. Dahil sisilipin natin ang top 10 bansang nilalamon ng fake news. Simulan natin sa bansang kayang gumawa ng pelikula tungkol sa alien invasion. At pagkatapos ay may mga taong maniniwalang documentary talaga yon, ang United States. Dito, bawat political issue ay parang championship game. May team red, may team blue. Kapag may eleksyon, hindi lang kandidato ang naglalaban. Kasama sa bakbakan ang edited videos, fake quotations, conspiracy channels, partisan influencer, AI-generated images at mga account na ang profile picture ay kalbo na nakasalamin. Pero ang tunay na operator ay posibleng nasa kabilang kontinente. Dahil sa social media, may kanya-kanyang reality ang bawat kampo. Sa isang feed, bayani ang isang politiko. Sa kabilang feed, siya raw ang dahilan kung bakit mahal ang sibuyas, bumabaha sa kanto at tumaas ang gasolina. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng balita sa Amerika ay peke. Malawak at malaya pa rin ang media environment nito. Pero napakalaki pa rin ng industriya ng political spin, conspiracy content at partisan misinformation. Sa Amerika, may freedom of speech. Kaso minsan, may freedom ding magsalita kahit walang alam. Sa Brazil, hindi lang football ang mainit, pati political misinformation. Parang nilagyan ng sili, gasolina at 5 scoop ng pre-workout. Napakalakas ng social media at messaging apps dito. At kapag pumasok ang peking impormasyon sa family group chat, huwag ka nang umasa na lalabas yun ng buhay. May uncle na nagpapadala, may auntie na maglalagay ng praying hands emoji, may pinsan na magsasabing fake at may lola na magtatapos ng debate sa basta ipinasa lang din sa akin. Tapos na ang hearing. Sa mga nakaraang eleksyon at political crisis, naging malaking problema sa Brazil ang maling impormasyon tungkol sa voting system, kalusugan, korte at mga kalaban sa politika. Parang buffet ng kasinungalingan. May appetizer na misleading headline, may main course na conspiracy theory at dessert na forwarded many times. Sa Brazil, malakas ang samba, pero mas malakas minsan ang tunog ng notification kapag may bagong fake news sa group chat. Sunod ang Republika ng credit to the owner at ishare mo para aware. Mga bossing, alam nating darating tayo rito. Ang good news, mukhang hindi tayo ang pinakamalala. Uunahan ko na kayo. Wala tayong ingunguso. Wala tayong patatamaang kampo. Bahala na kayong umunawa. Sa Pilipinas, may 3 uri ng internet expert. Una, yung nagbasa ng buong article. Pangalawa, yung headline lang ang binasa. At pangatlo, yung hindi nagbasa pero siya pa ang pinakamahabang comment. Dito sa atin, pwedeng mabuhay muli ang patay na celebrity tuwing 3 buwan. Pwedeng magkaroon ng quote ang isang bayani kahit hindi niya naman sinabi. At pwedeng gawing economic expert ang isang tao dahil lamang naka-polo shirt at may bookshelf sa likod. Aminin natin at kita naman na malaking bahagi ng information war sa Pilipinas ang political vloggers, coordinated accounts, edited clips, historical revisionism, fake endorsement at content farms na ang trabaho ay gawing mukhang katotohanan ang opinyon. At kapag nahuli, simple lang ang depensa.
content creator lang po ako. Ayon sa Reuters Institute, lumala ang disinformation at harmful content sa Pilipinas dahil sa lumalawak na political conflict. Pero hindi ibig sabihin na madaling malinlang ang lahat ng Pilipino. Marami ring mahusay na journalists, researchers, educators at fact-checkers. Ang problema, habang ang fact-check ay may 8 paragraph at 12 sources, aantukin ka ng basahin. Ang fake news may picture, samahan ng pulang araw at caption na grabe na booking. Siyempre, sino ang mas mabilis kumalat? Pang-7, India. Ang isa sa pinakamalalaki at pinakamaingay na digital market sa mundo. Bilyon ng populasyon, napakaraming wika, napakaraming TV channels, napakaraming messaging groups, at napakaraming pagkakataon para may mag-forward ng video na kuha pala sa ibang bansa, ibang taon at ibang planeta. Sa India, malaking problema ang religious misinformation, political propaganda, deepfakes, nationalist content at peking impormasyon tuwing may eleksyon o tensyon sa karatig bansa. Sa gitna ng India-Pakistan conflict noong 2025, iniulat na kumalat sa ilang Indian newsroom ang mga maling ulat. Unverified social media claims at maging footage mula sa video games, kumalat din ang maling impormasyon mula sa kabilang panig. Kaya ang information war ay naging paligsahan ng pabonggahan ng claim kahit naghahabol pa ang ebidensya. Hindi problema ang kakulangan sa impormasyon sa India. Ang problema, sandamakmak ang impormasyon, pero ang katotohanan, naiipit na parang pasahero sa rush hour. Sunod sa listahan, Turkey. Sa Turkey, seryosong usapin ang kontrol sa media at internet. Kapag may political crisis, protesta, malaking sakuna o kontrobersya, pwedeng bumagal ang platforms. Mawala ang access o higpitan ng daloy ng impormasyon. At kapag kinontrol mo ang impormasyon, madaling punan ang bakanteng espasyo ng propaganda. Parang relasyon lang, kapag walang malinaw na sagot, ang utak mo mismo ang gagawa ng sariling teleserye. Sa Turkey, malakas ang pro-government media ecosystem, political polarization, legal pressure sa journalist at restriction sa online expression. Kapag critical ka, baka tawagin kang traidor. Kapag tahimik ka, baka tawagin kang kasabwat. Kapag neutral ka, parehong kampo ang may inis sa'yo. Kaya minsan ang safest opinion ay picture ng pusa. Pero baka pati pusa, tanungin kung kaninong partido. Naitala sa mga ulat tungkol sa digital restrictions na regular na gumagamit ang Turkey ng temporary social media restrictions. Tuwing political crisis ay nagpapatupad ng mahigpit na online regulations. Sa Turkey, masarap ang kebab, pero ang impormasyon, minsan hinihiwa-hiwa muna bago ihain sa publiko. Sa pang-5, Myanmar. Mula nang maagaw ng militar ang kapangyarihan noong 2021, naging matindi ang information war sa Myanmar. May internet shutdowns, may censorship, may arrest, may propaganda. May disinformation laban sa opposition at resistance groups. At may mga mamamayang gumagamit ng VPN na parang ninja dahil ang simpleng pag-access sa impormasyon ay pwedeng maging peligroso. Kapag kontrolado ng militar ang TV, radyo, internet access at official announcements, hindi na lang fake news ang problema. Ang problema ay baka wala ka na mapagkumparahang ibang version ng kwento. Sa ganitong sistema, ang propaganda ay hindi lang pang-post. Ito ay sandata para manakot, hatiin ang publiko at burahin ang mga pangyayaring ayaw ipaalam. Sa Myanmar, minsan ang katotohanan ay hindi basta mahirap hanapin. Kailangan pa nitong tumawid ng checkpoint. Etong pang-4, Iran. Dito maigpit ang kontrol ng estado sa media at online information. Kapag may protesta o kaguluhan, pwedeng bumagal o tuluyang mawala ang internet. At kapag pinatay mo ang ilaw ng impormasyon, ang propaganda ang unang nagsisindi ng kandila. Controlled ang maraming TV at news outlets. Block o restricted ang ilang international platforms
Mahigpit ang surveillance. At delikado para sa journalist at ordinaryong mamamayan ang magbahagi ng impormasyong salungat sa opisyal na narrative. Dito ang fake news ay hindi lang chismis ng kapitbahay. Maaari itong bahagi ng geopolitical propaganda, religious messaging, political control at information warfare. May official version, may underground version, may foreign version at may tito sa Facebook na wala naman sa Iran, pero siya raw ang may inside source. Yun ang tunay na global talent. Kabilang ang Iran sa mga bansang malawak ang restriction sa platforms at internet access, lalo na tuwing protesta. Sa Iran, ang wifi signal parang kainuman mo. Minsan malakas, minsan nawawala na lang bigla at bawal mong itanong kung bakit. Kapag propaganda ang pag-uusapan, veteran player itong pangatlo, ang Russia. Hindi ito yung simpleng fake quote na may picture ng sunset. Organisado rito ang information operations. May state-controlled television, may troll farms, may bot networks, may fabricated websites, may coordinated narratives, may edited battlefield footage, at may commentators na kayang magsalita ng 2 oras nang hindi nasasagi ng ebidensya. Mula nang simulan ng Russia ang full-scale invasion ng Ukraine noong 2022, lalo pang humigpit ang censorship. Maraming independent media organization ang naban, na-block o tinawag na foreign agents. Kapag ayaw ng gobyerno sa report mo, hindi lang comment section ang problema mo. Posibleng pati opisina mo mawala. Ayon sa Reporters Without Borders, halos lahat ng independent media sa Russia ay naban, na-block o idineklarang foreign agents o undesirable organization mula noong 2022, habang ang natitirang media ay sumailalim sa military censorship. Ang Russian propaganda machine ay parang video okay ng lasing na kapitbahay. Malakas, paulit-ulit at kahit sintonado, hindi mo mapatigil. Sunod ang Great Wall of Information. Siyempre, China. Sa China, hindi lang Great Wall ang malaki, pati information control. Maraming international websites at social media platforms ang blocked o restricted. May malawak na censorship system, may content removal, may surveillance, may state media, at may tinatawag na Great Firewall. Isang digital barcode na naghihiwalay sa maraming Chinese users mula sa malayang access sa global internet. Hindi ibig sabihin na walang alam ang ordinaryong Chinese citizen. Marami ring mapanuri at gumagamit ng paraan para makahanap ng ibang impormasyon. Pero kapag ang search engine, social platform, news station at official narrative ay mahigpit na minomonitor, mahirap makita ang buong larawan. Parang jigsaw puzzle na ibinigay sa'yo pero tinago ng gobyerno ang mga pirasong ayaw nilang makita mo. Ang problema rito ay kombinasyon ng censorship at propaganda. Una, aalisin ang inconvenient information. Pangalawa, pupunuin ang espasyo ng official narrative. Parang may nag-delete ng chat history, tapos siya rin ang gumawa ng screenshot para patunayang wala siyang kasalanan. Sa China, mabilis ang bullet train. Pero kapag sensitibong impormasyon ang bumiyahe, maraming checkpoint. At heto na ang number 1. Sino pa kundi North Korea. Dito hindi mo kailangan makipagtalo sa comment section dahil halos wala kang comment section. Mahigpit ang control sa internet, television, radyo, newspapers, pelikula at halos lahat ng impormasyong pumapasok sa bansa. Para sa karamihan ng mamamayan, limitado ang akses sa global internet. Ang available na media ay pangunahing nakatuon sa estado, pamumuno, military achievements, at opisyal na bersyon ng realidad. Kapag may magandang nangyari, salamat sa leader. Kapag may masamang nangyari, kasalanan ng kaaway. Kapag umulan, strategic moisture operation. Kapag umaraw, tagumpay ng partido. Sa normal na bansa, may government spokespersons. Sa North Korea, parang buong bansa ang press release. Walang independent media na malayang makapag-imbestiga.
Walang open competition ng narratives. Walang madaling paraan para i-check kung tama ang pinapakita sa publiko. Kaya hindi lamang ito simpleng pagkalat ng fake news. Ito ay halos kompletong pagkontrol sa mismong kahulugan ng news. Sa North Korea, hindi mo kailangan ng fact checker. Kailangan mo ng passport, satellite dish, VPN at bas-bas ng lahat ng santo. Mga bossing, tandaan, hindi porke maraming fake news sa ibang bansa ay bobo ng mga tao roon. Kadalasan, ang ordinaryong mamamayan din ang unang biktima. Kapag mahina ang independent media, kapag takot ang journalist, kapag kontrolado ang internet, kapag galit ang politika, at kapag mas kumikita ang viral na kasinungalingan kaysa boring na katotohanan. Doon yumayaman ang fake news. Ang peking balita ay parang ipis. Gustong gusto ang madilim na lugar, ayaw sa liwanag. Mabilis dumami. At kapag nakakita ka ng isa, malamang may 100 pang nakatago sa likod ng refrigerator. Kaya bago mag-share, huminga muna. Basahin ang buong article. Tingnan ang petsa. Hanapin ang original source. I-check kung totoong news organization. Dahil ang pinakamabisang fake news ay hindi yung mukhang kasinungalingan, kundi yung kasinungalingang gusto mong maging totoo. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe. Shout out Raymond Castro from Riyadh, Saudi Arabia. Norman Balasta ng San Pablo City. Ibanez Dumaseg family. Carl Fernandez from Pangasinan. Happy birthday kay Sofia Gamale. Nelson Barreno Vlog na nasa Riyadh, Saudi. Sunday Morning Vlog from San Mateo, Rizal. River Subs from Pampanga. Sulid Arcasaha family from Zamboanga City. At kay Joylene Mandawe from Kuwait. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.